news now, iyak later. Fake news now, iyak later. Eto. Yung mga vlogger kasi ni Digong, wag kasi kayo mag-imbento ng fake news. Kaya yan, pagka nababalikan kayo, nanggagalaiti kayo at pakiramdam nyo, sinusupel ang karapatan ninyo sa malayang pamamahayag. Hindi po ganon. Ano po, so basahin natin ito, nakita nating balita. Galing po sa Abante, TNT, tunay na tabloidista. Sabi po dito, search warrant hinain versus vlogger na nagkalat na na-ospital. CIDG chief, mga kababayan. So sabi dito, ito yung nilalaman. Nagsagawa ng search warrant ang Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, laban sa isang vlogger na umano'y nagpakalat ng maling impormasyon na na-ospital si CIDG Director Major General Nicolas Torre III, mga kababayan. Sabi pa dito, ayon kay Torre, ipinakalat ng vlogger na si John Abines ang kanyang larawan habang nasa ospital na nagdulot ng pag-aalala at pagkabalisa sa kanyang pamilya at kaibigan. Alam nyo kasi, mga kababayan, di ba, kung matatandaan nyo, eto yan. Asan ba yon? Yan. Eto yung larawan na ipinakalat niyan. Kaya nga dapat kasama dito si ano eh. Kung ako tatanungin, dapat kasama dyan si Jason Sa. Kasi magkatulong sila nung ipinapakalat yung balitang yan. Ang problema lang, ang napag-abutan dyan, mga kababayan, ay si John Abines. Kasi nga, tingnan nyo ang sabi kasi ni John Abines dito, isinugo daw sa ospital si General Nicolas Torre. Ano kayang sakit niya? Mukhang malala, padalhan kaya siya ng bulaklak ng Malacanang. O baka kay OGC pa maunang mag-pray para sa kanya at magpadala ng bulaklak. Ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa itaas tayo, minsan nasa ibaba, kaya mas okay magpakumbaba at rumispeto sa kapwa. Diba, General Nicolas Torre? Yan po yung pagkakasabi niya. Ngayon, masarap ibalik kay John Abines yung mga sinasabi niya. Alam nyo, yung kasing ka-fake news sa ninyo, hindi laging nasa taas kayo. Darating ang time na babagsak din kayo. At yan na nga yung time na yon. Bumagsak ka na, John Abines, kasi, piruin mo nakakahiya to, mga kababayan. Dilusob yung bahay mo. Naghahay ng search warrant. Tapos ngayon, manggagalaiti ka at sasabihin mo na sinusupel yung karapatan mo sa malayang pamamahayag. Hindi po kasi, mga kababayan, tandaan natin kahit kailan, hindi magiging malayang pamamahayag ang pag-iimbento at paggawa ng fake news para lang sirain yung isang tao, lalo na yung katulad ni General Torre na walang ibang ginawa kung hindi magtrabaho lamang. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, ito daw. Ibinahagi niya ang screenshot ng Facebook post ni Abines kung saan makikita siyang nakahiga sa isang ospital na may caption na sinugo daw sa ospital si General Nicolas Torre. Ang naging aksyon ko, sumandig ako sa batas. Naniniwala ako na maliman ang ginawa mo ay may karapatan kang humarap sa korte at mabigyan ng due process. Ani ni Torre sa isang Facebook post. Nag-apply ako ng search warrant para makuha ang mga phone at computer na ginamit mo sa katarantaduhang ginawa mo sa akin. Yan yung sabi ni General Torre. Ngayon, iiyak-iyak ka sa social media at yung pagtatarantado mo, ang consequence ngayon sa'yo ay pagkuha mo ng abogado. Dagdag pa nito, mga kababayan. Binatikos ni Abines ang pagsalakay ng mga pulis sa kanyang bahay at pagkumpiska ng kanyang mga gadget matapos magsampa ng kasong cyber libel si Torre at makakuha ng search warrant. Ngayon, mga kababayan, kung titingnan nyo, hindi nyo ba napapansin? Ang trabaho ng mga to, gagawa ng fake news, gagawa ng paninira laban po sa iba. Tapos kapag idinemanda sila, kapag kinasuhan sila, ang gagawin nila, magla-live sila, mananawagan sila na manggalaite yung sambayan ng Pilipino laban sa gobyerno. Sisiraan po nila si PBBM, sisiraan po nila ang gobyerno, mga kababayan. Pero napakaliwanag naman na etong pinakalat ni John Abines, isa pong fake news yan. Bakit? Edited yung mukha, inedit do sa katawan. Di nyo ba napapansin? Tapos sa masakla pa, ipinakalat pa. Ibig sabihin, may actual malice yan, mga kababayan. Bakit? Inedit mo yung picture sinadya mo yung pagpapakalat ng fake news laban kay General Torre
para mag-alala yung pamilya at mga kaibigan ni General Torre, pati yung mga tao na sumusuporta kay General Torre. Kaya dapat panagutan mo yan, Jun Abines. Ang problema kasi sa inyo, ang lalakas ng loob ninyong mag-imbento ng kwento laban sa mga tauhan ng gobyerno, laban sa gobyerno, tapos pag pinatulan kayo, mananawagan kayo na hindi nasunod yung inyong karapatan sa pagdating sa malayang pananalita, pamamahayag. Diba mga kababayan, ayan o, sinalakay yung bahay nila, may search warrant, and then kinuha yung cellphone at computer ni Jun Abines na ginamit niya sa katarantaduhan niya. Ano po, so ngayon, punta tayo dito, nag-live daw itong si Jun Abines. And then mga kababayan, dun sa live niya, umiiyak-iyak pa siya. At sabi niya dito mga kababayan, Ernest Abines kay CIDG Chief Torre, pwede mo akong itumba daw, pero di mo ako mapapatahimik. Yan po yung pagkakasabi niya. Sabi dito, matapos siyang silbihan ng search warrant, iginiit ng diehard Duterte supporters, DDS, vlogger na si Ernest Jun Abines na matapang lamang daw si CIDG Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III dahil nasa posisyon ito. Sabi pa dito, matatandaan kamakailan lamang ng sabihin, silbihan ng search warrant si Abines matapos daw niyang ipakalat na nasa ospital or na-ospital si Torre mga kababayan. Sabi pa dito, sa isang Facebook live nitong Sabado, Pebrero 22, sinabi ni Abines na pinasok daw ng pulisya ang kanyang bahay nito ring Sabado ng madaling araw upang isilbi ang search warrant at kinuha rin daw ang kanyang cellphone at computer. Natural, kukuhanin po yan mga kababayan kasi yung computer at saka yung cellphone nitong si Jun Abines, yan po yung ginamit niya para siraan etong si General Torre mga kababayan, at naando dun sa gadget na yon yung mga ebidensya na pwedeng magamit ni General Torre laban po dito kay Abines. Ano po, so sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Kaugnay nito, tinawag ni Abines si Torre na duwag at mukha daw pera. General Torre, duwag ka, mukha kang pera. General Torre, pwede mo akong maitumba pero hindi mo ako mapapatahimik. Devil ka. General Torre, mukha kang pera, binaboy mo ang PNP, ani ni Abines. Yan mga kababayan, no? Ganyan sila kabastos. Kaya nga hindi sila maka-attend sa patawag ng TRICOM kasi mga bastos yung mga yan. Kita nyo si General Torre na nga yung ginawa ng fake news, si General Torre na nga yung siniraan publicly, tapos si General Torre pa, yung parang may kasalanan sa mga nangyari kay Jun Abines, vlogger ni Digong. Alam niyo kung tutusin mga kababayan, napakaswerte pa ni Jun Abines. Bakit? Kung panahon ito ni Duterte, baka tinaniman ka na lang ng di umano. Baka tinaniman ka na lang ng white powder and then itinumba ka na lang dyan at pinapalabas na gumagamit ka. Pasalamat ka pa nga. Ano yung sabi ni General Torre? Karapatan mong kumuha ng abogado, karapatan mong sumagot sa korte at dumaan sa due process dahil sa mga pinaggagawa mo. Diba? So ngayon sabi pa dito mga kababayan, ito daw yung pagkakasabi ni Jun Abines. You can file all the cases, you can file against me. I don't care. Wala daw siyang pakialam. You can go to my home, to my house. You can kill me, you can shot me. My house, it's okay. Para makita ng mga Pilipino gaano ka kademonyo, dagdag niya. Sabi pa dito, hinamon din ni Abines si Torre na lumaban umano ng patas hingil sa isinampan nitong cyber libel laban sa kanya. Sana naman General Torre lumaban ka ng patas. Walang arm twisting, walang blackmailing sa mga judge natin. Walang gamitan ng uniform meant to protect you. Kung talagang matapang ka pumunta ka ng Cebu, ikaw lang sa ad ni Abines mga kababayan. Si Abines ang lead conveyor ng hakbang ng Maisog Cebu kung saan isasagawa raw niya ang indignation rally nito ring Sabado sa Mandawi City na inaasahang dadaluhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun yung rally na nagaganap ngayon mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo pong mabuti, yan yung mga binitawang salita ni Abines na pambabastos na naman kay General Torre. Matapos pong masilbihan ng search warrant, etong si Abines sa kanya mismong tahanan. Mga kababayan, ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Gagawa sila ng fake news kapag ka pinatulang kayo ng gobyerno, kayo pa yung pakiramdam ninyong biktima kayo. Diba mga kababayan? Kaya nga ito yung sinasabi ko rin kay Senator Bato de la Rosa kasi meron siyang hirit sa TRICOM.
na dapat daw imbitahan yung mga pro-government vlogger. Sa amin naman walang problema. Kasi mga kababayan, para rin yan sa ikagaganda ng vlogging community. Para lahat ng mga vlogger may pananagutan sa mga binibitawan po nilang salita, lalo na sa mga paninira po nila at sa mga defamatory na binibitawan po nila laban sa gobyerno at laban din sa ibang mga politiko. Ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo, hindi ba kayo nagtataka? Ipinapakiusap ni Bato de la Rosa, mga kababayan, ipinapakiusap ni Bato de la Rosa na dapat ito daw TRICOM magpatawag din daw ng mga pro-administration vlogger, mga kababayan, para daw fair. Pero, paano magpapatawag, mga kababayan, ng Kamara ng mga pro-administration vlogger kung mismong yung mga vlogger ni Digong hindi nga uma-attend? Kung gusto nilang maging fair at ipatawag din kami mga pro-government vlogger na sumusuporta sa gobyerno ng PBBM, dapat umattend muna itong sina Jun Abines at itong iba pang mga vlogger, mga kababayan, na unang inimbitahan ng TRICOM bago sana ulit magpatawag. Ano po, so ngayon, sa amin naman wala namang problema kasi unang-una, alam naman namin na wala talaga kaming ipinakalat na fake news. At sabi ko nga po sa inyo, mga kababayan, bago pa tayo, halimbawa ipatawag, lahat ng content natin kay Marcoleta, kay Busita, lahat po yan, inililista na natin. Mga kababayan, para kung sakaling matanong tayo, hahanapin ko na lang yung date at saka yung title nung vlog ko, and then nilagay ko na din doon yung pinakamahalagang sinabi ko, mga kababayan, doon sa vlog para hindi na ako malito. Ano po, so ngayon kung titingnan nyo, eto yung sabi ni Abines, mga kababayan, pwede daw ni General Torre siyang maitumba pero hindi daw ni General Torre mapapatahimik etong si Abines. Ano po, so ngayon sabi pa dito, punta naman tayo, mga kababayan, dito sa kanyang mismong live. Kasi nawala yung live niya. Wait lang kuhanin muna natin. Kasi meron siyang live, mga kababayan, at nag-iiyak siya doon. Yan, ito yon. Good day, good morning. Mayong buntag sa tanan. Ito yung sinasabi ko, fake news now, iyak later. Pakinggan nyo mabuti Restricted ang akong Jun Abines o Ernest Abines nga account sa pag-live. Alam naman natin nga favorite tayo ni Mita. Kasi nga fake news ka. Pakinggan nyo mabuti Wala pa no. Sige lang, i-kuha lang daan dito. I-share sa. Hello. Yan, fake news now, iyak later. Yes. Ganun yung nangyari dito. Fake news now, iyak later. Sige lang. Hinga munang malalim bago umiyak. Hinga munang malalim bago umiyak. Dapat daw may luha. Ay, Ma'am Janelle, thank you po At naghihintay muna siya ng viewers. Sige, wala pa man, naipay isa nagtanaw. I-share sa para makita nila nga nag-live ko. Ako i-share. Kay daghang I-next natin. natay 3 viewers account. So hindi tayo hindi ako masyado ma-uptick sa live. But I have to do this before they will Ito mga kababayan, pustahan tayo. Yung mga nanonood sa atin ngayon, pupusta ako sa inyo, mga kababayan. Magiging Torre II to. Torre II, ano ba pangalan nun? Jonathan Morales II. Pustahan tayo, mga kababayan. Magiging Jonathan Morales II dyan. Magkakaroon niya ng YouTube channel. Gagawa yan ng YouTube. And then bibira yan sa gobyerno, mga kababayan. And then ang pinakabibirahin niya ng bibirahin, walang iba kung hindi si General Torre. Si General Torre, yung magdadala sa kanya on top, mga kababayan. Kaya nga ang gagawin niyang buhay na mano dyan, walang iba kung hindi si General Torre. Ano po, kaya magiging Jonathan Morales II yan, na gagawin puhunan na itong mga pag-iyak-iyak na ito para maging vlogger. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang yung iba ngayon, dati pahirapan bago maging vlogger kami. Nung way back 2018, 2019, mga kababayan, pahirapan. Pero, etong mga ito ngayon, napakadali na maging vlogger. Iiyak ka lang sa social media,
sasabihin mo lang ginigipit ka ng gobyerno, tapos kinabukasan gumawa ka ng YouTube channel, sa mga susunod na araw, vlogger ka na. Ikikriticize mo lang ang gobyerno, panonoorin ka na ng mga DD-shit na utak talangka, mga kababayan. Ano po, kaya pustahan tayo magiging vlogger yan na katulad ni Jonathan Morales. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Delete or shut down my account. Sana maraming Cebuano, ang daghang mga Cebuano ang mukuan mo join karon there is a Cebu People's Indignation Rally. O ako isa sa lead convener kagabi 12 a.m. in the morning pumasok ang at least isang dosinang pulis, mostly from Manila, with a search warrant. And I was shocked kasi if they are to file a case against me of cyber libel, bakit nila kukunin yung cellphone ko? Hindi, may search warrant eh. At saka ang isa pa dyan, mga kababayan, since may search warrant, karapatan ng ating mga law enforcer na halugugin yung kanyang bahay. Ano po kasi nga may search warrant. Ang isa pa dyan, mga kababayan, yung kasing kanyang mga gadget, yung kanyang mga cellphone, computer, mga kababayan, yan po kasi yung ginamit niya nung isinagawa niya yung pag-i-edit at paggawa ng mga fake news na larawan ni General Torre. Kaya mga kababayan, talaga masasamsam yan. Ano pa, katulad na lang ng mga kung matatandaan nyo, di ba may mga nare-raid na mga Pogo Hub, may mga nare-raid na mga, let's say, pag may natukuya na hacker, di ba kinukuha yung mga gadget kasi nga ginagamit na ebidensya yon. So parang ganito rin yung nangyari po dito. Ano po, ipagpatuloy pa natin. If they have the evidence. Kasi normal sa case, if you have the evidence, you have to show the court that you have an evidence and arrest me. Una yung warrant of arrest, ito baligtad. Inuna nilang kunin yung cellphone ko at PC ko, personal computer ko sa bahay. They barge in at middle of the night and refuse me to have my lawyer witness sa ginawa ng mga pulis. I have nothing against the police na bumarch because pumasok sa bahay ko kasi they are under the instruction of the big boss, lalo na ni General Torre. Hindi, natural, papasok talaga sila sa bahay mo kasi nga may search warrant silang dala. Yun mga kababayan. Namimihasa na sa pag-violate ng mga people's right, mga basic rights. So, si General Torre namimihasa na to silence anyone. If he can silence the KOJC, which is a very powerful group, a very big group, sino ba naman si Jun Abines? Ordinaryong tao lang tayo. Naging lead convener ako sa Cebu Maisog Rally kasi talagang pagod na ako sa kalokohan ng gobyerno natin. Pero anong ginawa nila? The night before na mag-rally, pumunta sila 12 a.m. at saka yung style nila sa pag-search, it took them 4 hours. They really tried to parang wear me out. Kaya naman nilang kunin yung cellphone ko in 30 seconds eh. Tapos yung PC ko in maybe 10 minutes. But they have to probe yung cellphone ko, dina-download nila yung laman. I think pinano nila. Tina-transmit nila sa Manila yung content ng cellphone ko without... So yung gadget niya nga, mga kababayan, confiscate nga, and then yun yung gagamitin na evidence, isa sa mga evidence para dito sa ginawa nitong katarantaduhan, kalokohan, mga kababayan. Ang problema kasi, tingnan nyo mabuti yung argument nila, mga kababayan, yung binibitawan nilang salita, pinapalabas nila publicly na sila yung biktima. Si General Torre yung gumagawa ng mali. Pero kung titingnan natin umpisa pa lang, hindi naman sila masisilbihan ng search warrant kung hindi sila gumagawa ng fake news. Tandaan nyo mga kababayan, hindi sila masisilbihan ng search warrant kung hindi siya nagpakalat ng larawan na inedit yung mukha ni General Torre na nakaratay sa ospital.
na naging dahilan para mag-alala ang pamilya ni General Torre at yung mga kaibigan ni General Torre at yung mga sumusuporta kay General Torre. Walang bahay na masusearch, mga kababayan, at walang abines na masasamsama ng PC at saka ng gadget ng cellphone kung wala siyang ipinakalat na mga larawan na nakakapanira kay General Torre. Ang problema kasi, yung ipinakalat niyang larawan, may actual malice po talaga yan. Bakit, mga kababayan? Kasi sinadya niya na i-edit yung mukha ni General Torre, ipatong dun sa mukha ng kung sino mang tao na yun na nakaratay sa ospital. Tapos sinadya na ring i-post para sabihin na ospital itong si General Torre at inarma at ginabaan dahil sa ginawa sa kay OJC. Yan yung ginawa nila, mga kababayan. Kaya nga dapat lang talaga na i-confiscate yung cellphone at saka computer mo at i-transmit lahat ng mga possible na evidence na pwedeng makuha doon na makakapagdiin sa'yo. Ang problema ngayon, pinapalabas mo na inosente ka at ikaw ang biktima. Pero kung hindi kayo nagpakalat ng fake news at naninira ng taong nagtatrabaho lamang, hindi kayo magaganyan. Kasi unang-una, napakabait ni General Torre kasi gusto ni General Torre na humarap ka sa korte, kumuha ka ng abogado mo, idepensa mo yung sarili mo. Ganun lang kasimple. Pagpatuloy pa natin. My authority with my verbal disagreement, sabi ko, that is illegal. You have no right to tamper my cellphone, pero ginawa pa rin nila. Pumasok sila, kinuha yung cellphone ko, sinaksak sa laptop nila, dinownload yung mga laman. So basically, my cellphone was tampered. Dapat ebidensya yun eh. If I really Ikaw na nga nagsabi, dapat ebidensya nga yun. Ebidensya nga yung kinuha sa cellphone mo. Ebidensya nga yun. committed a crime against General Torre na human rights violator, bakit kailangan nilang kunin yung cellphone ko, magkuha pa sila ng search warrant if they can just file directly a cyber libel against me if they have the evidence. So ang ginawa nila, they did a search warrant, they issued a search warrant in the middle of the night before the rally, knowing I was one of the core group, para lang hindi mapagbigyan ng mga Cebuano na makapag rally. Kasi yung mismong grupo ko sa lead convener puro volunteers. Tulad ngayon, hindi pa ako nakatulog kahit isang oras, kahit 30 minutes, hindi ako nakatulog. Kasi I feel violated, I feel harassed, I feel disrespected. Kita nyo kung gaano kabobo tong mga to? Pasintabi sa lahat, mga kababayan. Hindi ko kasi maiwasang wag makapagbitaw ng ganong klase ng salita. Kasi tingnan nyo nagpakalat siya ng fake news, pero pakiramdam niya siya pa yung na-violate. Mga kababayan, pakiramdam niya siya pa yung natapakan yung karapatan pagdating sa malayang pamamahayag. And then ngayon, tinatawag niya na etong si General Torre daw ay lumalabag, mahilig manlabag ng karapatang pantao. Pero mga kababayan, kung hindi kasi fake news itong taong ito, kung hindi siya naninira ng mga tao na inosente, mga kababayan, hindi naman siya magkakaganyan. Ngayon, pakiramdam niya siya ang biktima. Kaya nga, dapat ito maipatawag talaga sa TRICOM itong mga ito Kasi mga kababayan, hindi matatapos ang fake news dito sa ating bansa kung namamayagpag itong mga ito. Na kapag inilapat sa kanila, yung kamay ng batas, sasabihin nila, inabuso yung karapatan po nila. Samantalang nung mga panahon na si Duterte ay nang-aabuso ng karapatan ng mga kababayan Pilipino po natin, sila yung tuwang-tuwa na pinagtatawanan yung mga kababayang Pilipino po na pobre na katulad natin. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. And iyak na! Wala na ni paglaong nga nasod. They will harass anybody. If they will harass PRRD. Yan, iyak na! Dali! If they will harass Inday Sara. Takaw! Sino ba? Kinsa man si Jun Abinis. Lakayo, pinaiyak nyo. Iyak. I'm not crying.
dahil naawa ko sarili ko. Yes, vlogger na siya bukas. Umiyak na mga kababayan, di vlogger na yan bukas. Naawa ko sa mga Pilipino. Iyak! Mas naawa nga ako kay Tatay Digong. Naku po! Mismong mga pulis na tinulungan ni Tatay Digong, walang ginawa. Hindi mo pwedeng isumbat yan, brother. Hindi mo pwedeng isumbat na yung mga pulis ay tinulungan sa panahon ni Duterte. Natural na kailangan niyang tulungan ng ating mga law enforcer. Bakit? Kasi iniluklok siya ng sambayan ng Pilipino at natural na kailangan niya magtrabaho. Hindi naman siya iniluklok dyan para mangurap lang. Kailangan niya magtrabaho at kailangan niyang tulungan yung ating mga law enforcer, especially yung Armed Forces of the Philippines. So wag mong isumbat yan. Ngayon, ginagamit ninyong passage yan para mapakita sa taong bayan na walang utang na loob ang PNP kay dating Pangulong Duterte. Mali po kayo dyan kasi nagamit ni Digong mga kababayan sa kanyang pulisiya na palpak ang ating mga kapulisan, hindi ko naman nilalahat, nung panahon ng kanyang administrasyon. So kung titingnan nyo, hindi po pwedeng gawing sumbat yan kasi si Digong ang presidente noon at karapatan tungkulin niya na tulungan yung ating mga kapulisan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang mga pulis natin, iyak, talay. Karamihan duwag. Kinsa man ang mulaban sa Pilipino. Kada adlaw, gusto nila pildihon ang Duterte. Bismo si Sara ni Ingon, gusto nila patyon si Sara. Nako, siya nga nagbanta. Ako, Jun Abinis, ultimo, pwede po ko nilang patyon. Ang harassment kahapon, wala rato. Wala naman nga kasing harassment. Diba sinasabi niya mga kababayan, kahit siya pwede daw din siyang itumba. Kung si Sara nga daw gustong ipatumba mga kababayan, kahit daw siya pwede daw siyang ipatumba. Yun daw harassment na nangyari sa kanya mga kababayan, wala daw yun. Wala naman nga talagang harassment. Bakit mga kababayan? Kasi nagsilbi lang naman yung ating mga law enforcer ng search warrant and then kinuha yung kanya mga gadget. Paano niya nasabi na pangharas yun? Diba? Kaya lang kasi niya sinasabi yan kasi para manghikayat siya na yung ating mga kababayang Pilipino, especially yung mga Cebuano, manggulo laban po sa ating gobyerno. Yan yung gusto niyang mangyari. Kasi nga, gustong iparamdam nitong si John Abine sa mga kababayang Pilipino natin, especially dun sa mga didishit na taga-suporta ni Digong at bulag na bulag kay Duterte, na inaapi siya. At possible na mangyari sa mga kababayang Pilipino natin yung ginawa sa kanya. Yun yung gusto niyang ipahatid. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Katiting lang ang harassment para sa ako Pero ang ako lang yun, sana mga Pilipino, yak, ilabas na natin tapang natin. Ayan, diba? Kasi kaya nilang isa-isahin ang mga lumalaban sa bangag administration. So parang ano ito mga kababayan, nanghihikayat na to. Kasi ilabas na daw yung tapang ng mga kababayang Pilipino natin. So parang nanghihikayat na siya na mag-aklas yung mga kababayang Pilipino po natin. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ganun kasi yung pagkakaintindi ko. Kasi sabi niya, ilabas na ang tapang ng mga kababayang Pilipino natin. Ano po, dahil nga dito sa pinaggagawa ng bangag administration daw. So ibig sabihin, parang nanghihikayat siya, di umano, ng kaguluhan laban sa gobyerno. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Papayagan ba natin na basta-basta na lang yung mga Duterte isa-silence nila? Papayag ba tayo sa mga... Wait lang, may nag-comment na naman, sabi ni Cristina Ramos, eto daw, etong vlogger na to may tama din, gusto mo si Marcos, ano ba nagawa niya? Wait lang alam mo naman, pagka ganyan kasi yung mga argument, dapat yan yung mga, dyan ako tuwan-tuwa kasi yan yung mga yan yung mga interested na malaman kung ano ba yung nagawa ni PBBM at dahil dyan, dapat ipinapakita natin sa kanila kasi para kahit papaano matauhan naman kayo. Ayan, kung titingnan nyo mga kababayan yan yung mga nagawa lang naman ni PBBM na talagang nakakatulong sa mga kababayang Pilipino po natin at possible na mapakinabangan ng mga kababayang Pilipino natin in the future. Ayan.
Ayan. Ayan. Ayan. Eto pa. Eto yung pinakamalupit na nagawa ni PBBM para sa akin. Etong 10.8 billion na utang ng mga magsasaka na burado na. Ano po kaya masaya yung ating mga kababayang magsasaka? So kung titingnan nyo, ayan lang naman. Oh. Yan. So sana nasagot kita, ma'am ha. Ma'am Ramo, sana nasagot po kita. Ano po, so ngayon balik tayo kay John Abines. Kernel na matatapang ikukulong nila. Papayag ba tayo na ordinaryong mga vlogger ikukulong nila? Ako, payag ako. I am not crying for myself. Payag ako, lalo na kapag fake news kayo. Dapat talaga kayong makulong para hindi na kayo pamarisan. Malalaki na yung anak ko. I am crying because wala tayong walang tapang ang Pilipino sa ngayon at ang PNP, military natin, parang tinitinglan lang nila yung leader na matino na si Duterte, si Sa Inday Sara, binubuli, hinaharas, kiha dito. Oh. So I'm just overwhelmed how crazy, how audacious, how kapal ng mukha ang administration na to. They will try to silence anybody. They will do everything to intimidate the Filipino. Rally pa lang ang ginagawa natin dito sa Cebu. Rally pa lang. Ang mga Cebuano very excited na makita nila si Digong. Because Digong is a symbol of... Hindi nyo nga napadami yung rally nyo ngayon? Tapos sasabihin nyo, excited yung mga kababaeng Pilipino natin dyan sa Cebu na makita si Duterte. Hindi nyo nga nahikayat ang lahat ng Cebuano na suportahan kayo sa rally ninyo. Ibig sabihin noon, hindi masaya yung marami sa mga kababaeng Pilipino natin na makita at mapakinig yung mga pinaggagawa ni Duterte na pagmumura laban po sa ating gobyerno. Hindi masaya yung mga kababaeng Pilipino natin dyan. Bakit natin nasabi? Kasi 73% o 73% sa mga kababaeng Pilipino po natin ang sumusuporta na ma-impeach. Etong si Sara Duterte at 51% mga kababayan naman sa mga kababaeng Pilipino po natin ang sumasang-ayon na mabuksan at malaman ng sambayan ng Pilipino sa impeachment trial yung pong bank account ni Sara. Na kung saan magka-joint account sila ni dating Pangulong Duterte. Kaya hindi po magiging masaya ang mga kababayang Pilipino natin hanggat hindi nagsisimula yung impeachment trial. Yung sinasabi niya na excited yung mga Cebuano na pumunta dito sa kanilang rally, mga kababayan, para makita si Digong, yung iba hindi. Kasi tingnan nyo, nilangaw yung rally nila. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Of uprightness sa leader. Digong is a symbol of integrity. We are longing for that kind of leadership. Kaya ang mga taga Cebu, masaya na pupunta si Digong. I am a volunteer. I spend my own money. Nobody is paying me to join Korma Isog. I just want to show every Filipino na magsakripisyo tayo para makita ng gobyerno nagkaisa tayo. Tapos, naawa ko kahit si Tatay Digong walang budget pupunta dito. Lo, maniwala kami. I was told hirap si Tatay Digong sa budget. Sinungaling ka pala talaga. Napakalalaki ng pera nila sa bangko. Sasabihin mo, naghihirap si Digong. Ang dami nilang naging pera. Sasabihin mo, naghihirap si Digong. Yan palang fake news ka na, John Abines. Kaya dapat lang talaga sa'yo na makakasuhan ka ni General Torre. Ano po kasi mga kababayan, biruin nyo ha. Sasabihin nila, hirap si Duterte sa pera. Kagaganda ng buhay ng kanyang mga anak, especially, madami ang naging pera ni dating Pangulong Duterte. Imposible namang wala. Mga kababayan, ano po, dati pa siya, at saka dati pa siyang presidente, at lalo na bago siya magpresidente, naging mayor pa siya ng mahabang panahon ng Davao City. So, imposible naman na wala siyang pera. Diba, ipagpatuloy pa natin. Kahit yung rally, walang budget. Nagmamakalimos yung ano? core group. Kahit mga barricade lang, nagmamakalimos para lang makita ng mga tao na nagkakaisa ang mga Cebuano. Yak! Si Tatay Digong hindi nagnakaw.
Nako! Gusto niyang pumunta rito pero mismo yung expense hindi niya kaya dahil hindi siya nagnakaw. Pero tingnan mo yung gobyerno natin, 4.3 trillion ubos na in 2 months. Kaya sa mga Cebuano, mga bay, magpakita ta nga nagkahiusa ta. Okay ra ko. Ila kong harason kadadlaw. Actually, wa ko mahadlok nga ila kong harason kadadlaw. In fact, pwede gyud ko patyon ni General Torre. General Torre, duwag ka. Nako! Mukha kang pera, General Torre. Nako! Pwede mo akong mapatay, pero hindi mo ako mapapatahimik. Demonyo ka, General Torre. Mukha kang pera. General Torre, difamatory to. Dapat kinakasuhan mo ulit ito. Bukod sa pagiging difamatory niya, sinasabi niya sa mga kababayang Pilipino natin na ilabas na yung tapang. Ibig sabihin, hinihikayat niya yung mga kababayang Pilipino natin na labanan ng gobyerno ni PBBM. So, sedisyon yan, mga kababayan. Ano po, so General Torre, kung napapanood mo tong live niya, kung mapapag-aralan niyo po, yan, minumura-mura na kayo, tinatawag kayong demonyo at mukha daw kayong pera, paninira na naman yan. Ang mang PNP, ginawa mong binaboy mo ang PNP. Ano yung sabi ni Rems cover song? Sabi dito, pwede daw siyang itumba, pero di mapapatahimik. Baka magmumulto siya. Ano po? Ipagpatuloy pa natin. You can file all the case you can file against me. I don't care. You can go to my house. You can kill me. You can shoot my house. It's okay. Para makita ng mga Pilipino gaano kakademonyo. Bongbong Marcos. Yan. Wala nang utak yan si Bongbong Marcos. Tayo mga Pilipino, nag-ikot na yan sa Bacolod. Wala nang pumapansin eh. So, ang panawagan ko sa mga Cebuano, magkaisa tabay. Adnihita karon diri sa Mandawi, atong ponon, atong ipakita. Peaceful lang ta, walay violence. Nag-expect ko nga kining harassment sa ako as lead convener, kaming tanan mga maisog nga core group nga naay mga panginabuhi nga tarong ila pong harason. Na anay mga subpina nag-adto na sa ilang mga balay, gibalik-balikan na ilang balay og subpina akong mga kauban. Pero wala mi magpatarog. Sige lang. Ang usan ako kauban na subpina sabay na ako'y subpina nagbalik-balik na lang. Buti na lang mga kababayan hindi ako maisog. Buti na lang hindi ako maisog kasi kami mga Batanggenyo mga kababayan, hindi namin ipinagsasabay na matapang kami. Hindi namin ipinagsasabay mga kababayan, pero ang gusto ng mga Batanggenyo tahimik na pamumuhay lang. Pero kapag kakinante, ibang galawan na 'yon. Ibang usapan na 'yon. Hindi namin sinasabing matatapang kami, pero sila mga kababayan, ipinagkakalandakan nila na maisog sila, pero kapag naandyan na yung problema, hindi nila maharap-harap. Yan ba yung maisog mga kababayan? Mahiya naman kayo doon sa mga totoong maisog mga kababayan. Diba? Mahiya naman na itong mga ito doon sa totoong mga maisog na may lakas ng loob at mukha para humarap doon sa patawag ng TRICOM. Kung talaga maisog kayo, hindi dapat kayo duwag sa patawag sa inyo ng TRICOM. Pero sa mga sinasabi ninyo na mga maisog kayo, pagdating sa TRICOM, lumalambot naman kayo. Diba? So ngayon, pagpatuloy pa natin. Ang akong anak nahadlok, dalawa anak ko kaanak kay namugos og sulod ang mga pulis. Daghang kayo sila just to get my cellphone. Anong sabi nila? Trabaho lang. Tito, trabaho lang yun sa mga pulis. Pero mga pulis naman, sir, wag nating hayaan na wala na musukol ani nga gobyerno. Wala nang dignidad ang Pilipino kung bababuyin tayo ng Tory na yan. Ano bang meron si Tory? Tapang lang, apog lang yan si Tory, pero walang dignidad yan. Walang respetar yan sa mga Pilipino. Tapang apog lang daw si General Torre mga kababayan. Pero bakit ka umiiyak kay General Torre?
Eh di ba mga kababayan, kung tapang-apog lang si General Torre, bakit nasukol si Kibulok na hindi masukol-sukol ng iba? Yun ba ang tapang-apog lang mga kababayan? Eh si General Torre hindi inurungan. Si Kibulok mga kababayan, samantalang si Bato de la Rosa takot na takot di umano kay Kibulok. Pero si General Torre hindi niya inurungan. And then, etong sinasabi nitong tapang-apog lang daw si General Torre, bakit siya umiiyak? 'Di ba? Kita nyo, kumilos lang. Etong si General Torre, idinaan lang sa due process mga kababayan itong pambabalahura niya kay General Torre. Eh ngayon, iiyak-iyak siya. Bago pakiramdam niya, inabuso siya ni General Torre. Eh yun ba yung tapang-apog lang? So, karon gabi makita ni Bongbong Marcos, ni Tambaloslos at ni Torre nga ang mga Cebuano, pro-Duterte. We love Duterte because he served the country. Every time I speak good about Duterte, sabi nila binabayaran ako ni Duterte. Hindi pro-Duterte ang Cebuano. Kasi unang-una, iniwan nga kayo ni Governor Gwen Garcia dahil hindi na, di umano mga kababayan. Kasi yun naman talaga ang totoo, iniwan na sila ni Governor Gwen Garcia. Ibig sabihin nun mga kababayan, kung yung kanilang governor sumuko na sa kanila, hindi lahat ng Cebuano solid po sa kanila. Yan po ay isang ka-fake newsan mga kababayan. Ano po, kasi kung talagang solid sa kanilang Cebuano, dapat napuno nila yung crowd dun sa kanilang isinagawang rally, kaso hindi. Duterte, now I heard. Hindi ka pa nga nakita si Duterte. Hindi ko pa nakita in person si Duterte. Pati si Sara. Mismo si Sara, hindi ko yan nakita. Ordinary citizen ako na nag-volunteer para lang magkaroon ng platform ng mga Cebuano. Yung karaban, pera namin yun mga convenor. Nagbigay kami ng mga sariling pera namin. Pero anong gusto palabasin ng administration? Bayaran kami. Tunay naman. Hirap na nga si Tatay Digong pang-eroplano lang sa grupo niya. Hirap na nga kami sa kahit barricade lang. Marami kaming utang matapos lang yung area ng rally. Gagawin ng lead convener kahit magkautang-utang kami para lang magkaisa ang mga Cebuano. Hindi kami pumunta sa mga may pera dyan. Hindi kami pumupunta sa politiko. Kahit magtanong ka dyan sa mga politiko, sinong hininga namin? Hindi nga namin pinapunta kami ng politiko na local Kasi ayaw namin sabihin na namumulitika. Laban ng mga Pilipino to. Laban nyo lang. Araw-araw may namamatay na mga bata, mga babae, mismong mga pamilya, kinakatay ng mga tatay nila dahil sobrang dami ng adik. Tapos sasabihin nila Marbella Torre na saan ba nangyayari yung ibang kriminalidad mga kababayan? Di ba sa Davao? Sa Davao nangyayari. And then part ng Mindanao yung iba. So ibig sabihin, sa teritoryo ni Duterte nangyayari yung ibang mga matitinding kriminalidad. Ano po, dito mga kababayan sa Luzon, bibihira na tayo makakarinig ng ganyan mga klase ng balita. Pero, dyan po sa Mindanao mga kababayan, hindi ko naman nilalahat, pero mostly dyan sa Davao, dyan may mga kriminalidad na nangyayari. Kaya nga lang nasasabi na pinaka-safety na city ang Davao mga kababayan kasi nga dinadaya nila yung mga kriminalidad. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Less ang crime, 60% lower. This is my first live kasi talagang I cannot believe gaano kakapal, gaano ka-greedy, gaano kawalang hiya ang administrasyon na to. At alam ko yung harassment na ginawa nila na i-raid yung bahay ko, sample lang yun. Sample lang yun sa akin. Pwede nila akong aristuhin, pwede nila akong bugbugin, pwede nila akong kidnapin. Pero alam mo yung masama ng loob ko, yung mga kasama ko. Kasi yung mga kasama ko, sabi nila, sir, di kaya tayo iharas? Sabi ko, okay lang. Una akong kong preso. Yun ang sabi ko, kahit yung sa vlogger na 37, I'm not afraid na ikulong ako. Pero kung may masama sa loob ko, ang mga pulis natin, ang mga sundalo, dinobli yung sweldo nyo.
hindi nyo maprotektahan yung presidente na matino, hindi nyo maprotektahan ang mga Pilipino. I am almost sure I will die this year because Bongbong administration, Marvel, and Tory are evil. They will kill people for greed. Si Tambalusos, mga kawatan na sila. But I don't care. Alam nyo mga kababayan, yung binitawan niyang salita, yung pwede siyang maitumba next year mga kababayan, or bago dumating yung tinutukoy niyang taon, pwede mangyari sa kanya yan. Bakit mga kababayan? Pwedeng mismong ang magtumba sa kanya mga Duterte. Di umano. Pwede mangyari sa kanya yan. Ipatumba siya mga kababayan, mismo nung sinusuportahan niya para magamit siya na pangsira sa administrasyon ni PBBM. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, dapat kasi yung iba, iniiwasan yung magbitaw ng ganitong klase ng salita. Kasi baka mamaya yung sinusuportahan mo, siya ang magpatumba sa iyo at gamitin yan mga kababayan laban po sa administrasyon kasi nga nagbitaw na siya ng salita na pwede siyang maitumba mga kababayan kasi nga demonyo daw itong si PBBM, si Torre, tsaka itong si General Marbil mga kababayan. Yun yung pagkakasabi niya. I don't care. Pero ang ano ko lang, let's unite. Let's sacrifice. Kami sa Maisugkor, puro sakripisyo. Minsan nag-usap kami, one battle kami ni Elmer, usap kami. So iba na yan mga kababayan, cut na natin dyan. So kung titingnan nyo, yan yung isang halimbawa at patunay. Siya yung buhay na patunay mga kababayan na fake news now, iyak later. Kasi mga kababayan, kung titingnan nyo, ang gagaling nila, hindi sila umiiyak-iyak ng ganyan kapag ka nag-iimbento at gumagawa po sila ng fake news. Pero kapag ka idinaan na sa due process mga kababayan at sila ay pinagbabayad sa kanilang mga ginawang kasalanan, pakiramdam nila ginigipit po sila. Para namang napakamali niyan at napaka-unfair niyan para sa ating gobyerno. Kasi pag ang ating gobyerno ang gumawa ng paraan para pagbayarin itong mga taong ito na masyadong umaabuso sa karapatan ng malayang pamamahayag mga kababayan at ginagamit na sa hindi maganda at puro katarantaduhan laban sa iba, masayang-masaya sila. Pero kapag gobyerno natin yung gagawa ng hakbang para pigilan yan, pakiramdam nila ginigipit sila. Ang unfair naman para sa ating gobyerno. Kaya sana, wag po nating tangkilikin at suportahan itong mga ganitong klase ng tao na kapag ka pinatawa na ng kamay ng batas, kapag ka pinapapanagot sila, pakiramdam nila, napaka-untouchable nila at inapinaagad sila. Hindi nila nakikita yung pagkakamali pong ginawa nila. Maling-mali na mag-edit ka ng mukha ng ibang tao para lang masabi mo na itong taong ito ay kinarma at ginabaan dahil sa mga pinaggagawa. Maling-mali yan. Fake news po yan. Kaya nga sabi ko may actual malice yung kanyang ginawa na paninira kay General Torre kasi sinadya niya na palitan yung mukha ni General Torre mga kababayan, ilagay dun sa mukha ng ibang tao mga kababayan, and then sinadya niya na i-post at ipamalita na na-ospital etong si General Torre. So fake news po yan. Ano po at sinadya yan.